Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil muli binigyan niya tayo ng ganitong pagkakataon upang magsama-sama na magbigay ng kalawalatian, magbigay ng papuri, at magbigay ng ating pagsamo at pakikiniig sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. And today's message is entitled God's Heart, ang puso ng Panginoon. Or ano ba ang tibok ng puso ng Diyos? And nandito pa rin po tayo sa aklat ni Jonah, na kung saan ay ito po ay sinulan natin at 2 Wednesdays na po ang nakalilipas. At sa gabing ito ay pagpapatuloy po natin sa Jonah chapter 1 verses 14 to 17. At ito ang sinasabi: kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kaya po Yahweh ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. At nakita po natin dito mga kapatid, yung pong kasunod na nangyari dito po sa buhay ni Jonah sa kanyang pagtakbo, pagtakas sa presensya ng ating Panginoon. Lala po ninyo, noong mga nakaraang Miyerkules, ang pinag-usapan natin, ito po, the same chapter po ng chapter 1, yung the mission. Di ba? Na may pinagagawa ang Diyos, may mga tinatawag ang Diyos para gamitin niya para sa kanyang plano. At yun nga, yung planong magbigay ng babala sa mga taga-Ninive para sila ay manumbalik, magsisikan ng kasalanan upang hindi makarating sa kanila ang parusa ng Diyos. At last Wednesday naman po ay nakita natin yung God's amazing grace, na kung saan ay tunay nga, yung response natin doon sa amazing grace ng Diyos is our faithfulness, yung ating pong katapatan. Obedience, yung pong magpapakita ng ating katapatan, obedience natin sa isang tunay na Diyos, at ganun din yung offering natin doon po sa body of believers. Kung kaya, sa gabi pong ito, ipagpapatuloy po natin, titingnan po natin yung tibok ng puso ng ating Panginoon. God's heart. And unang-una pong titignan natin dito, ano ba yung naisin ng puso ng Diyos? Ano ba yung ninanais ng Diyos? Unang-una po, God desires worship from everyone. He desires worship. Nais ng Diyos. God longs for the worship of His people, for all creation. Lahat po ng likha ng Diyos, ninanais niya na magpuri sa Kanya, maniklod sa Kanya, magbigay ng karangalan sa Kanya. So, inaasam, pinananabikan ng Diyos ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri. Amen? So, pero tingnan po na muna natin, what is worship? Ano ba itong pananambahan o pagpupuri? Worship is our response, both personal and corporate. So, ito po yung response natin to God for who He is and what He has done. So, worship expressed in and by the things we say, worship expressed the way we live. Kung kaya, hindi lang po yung sinasabi natin, kundi pati po yung uri
ng pamumuhay natin. Ito dapat ay isang pamamaraan ng pagpupuri natin sa Diyos. Because worship is our response to God. Now, in other words, we don't initiate worship. God does. He initiates worship, not us. So the response that we see here in Jonah chapter 1 verse 16, ito po yung response ng mga tripulante na kung saan ay naghagis kay Jonas doon sa dagat na nangangalit. So the response that we see here, certainly not a half-hearted worship. Hindi po pakitang tao itong nakita nating uri ng pagpupuri nila. Buong-buo ang kanilang pagsamba dito sa Diyos. Buong-buo ang kanilang pagkatakot, yung banal na pagkatakot sa Diyos. And take note, mga kapatid, ngayon lang nila na-encounter si Yahweh na kung saan yung ipinakilala sa kanila ni Jonah. So, true worship always requires some kind of response to God. Sometimes when we see the greatness of God, we want to shout out with the kind of worship we see going on here in Jonah chapter 1, particularly in verse 16. Other times we say we may be driven to our knees in gratefulness. Sometimes we'll want to sing to God. Iba po yung kaparaanan. And other times, our response will require that we take action. Na ito po ay may kaakibat na gawa yung ating pagpupuri. But worship is always a response to God. Amen? It begins and ends with Him, with the Lord. So every one of us needs to be involved in both personal and corporate worship. We are not designed to operate on a weekly worship cycle in which we worship for an hour or 2 hours or once a week on Sundays or in midweek services. And then, don't engage in worship again for another week. No. Diba? Our worship God needs to be a day by day, hour by hour, minute by minute connection with God. As Paul points out with this with these words, kung babasahin po natin yung mga sinasabi ni Paul. Worship is our response, both personal and corporate, to God. Because God created man with a desire to worship. Every person will worship something in his or her life. Di po ba? Some people worship money. Dami po yan. Some people worship power. Some people worship position. Ako, talaga namang makikita natin dito parating ang eleksyon. Talaga namang we can see that hindi nila basta-basta iwanan yung pwesto na kanilang hawak-hawak o kinauupuan. Some people worship other people. Di ba? Usually famous ones. Kaya napakarami po yung mga nahihibang doon sa mga sikat na tao, lalong-lalo po sa mga artista. So some people worship their own physical gratification. Amen? So, yun po isang malungkot na uri ng pagpupuri. Pero, ito po sa pinag-usapan po natin, ito po sa ating, lalo dito po sa text na ating binasa dito, ay yung tunay na pagpupuri, tunay na worship ay nakalaan sa isang tunay na Diyos. Now, let's go back in the middle of the storm. Ito po sa verse 15 to 16. Ito po ang sabi doon sa Jonah chapter 1. Pagkasabi nito,
Binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Wow! Isipin niyo yan? Noong sila ay nanalangin, kasi nakita natin doon sa verse 14, na bago nila inihulog si Jonah, dahil yung sabi ni Jonah, sige, ihulog ninyo ako, papayapa ang dagat. Pero hindi nila ginawa ito. Ang ginawa nila dahil doon sa takot nila sa Diyos, nanalangin sila. Sinabi nila, Lord, Yahweh na Diyos, huwag niyong ilagay po sa amin pong i-charge sa amin itong gagawin namin sa taong ito. Kaya pagkasabi nga, binuhat nila si Jonah at nung may hagis nila na mayapa ang dagat. Dahil doon, sila ay tunay na nagkaroon ng sobrang takot. At hindi lang po yun. Paggalang sa Panginoon. Paggalang kay Yahweh. Kaya, paano nila pinakita ito? Sila ay naghandog ng kani-kanilang pagsamba at nangakong maglilingkod sa Kanya. Imagine that. Hindi lang sa sinamba nila, pinuri nila ang Diyos ni Jonah, kundi nangako rin silang paglilingkuran nila yung Diyos na pinaglilingkuran ni Jonah. Di ba ito naman talaga ang gusto ng Diyos na mangyari sa lahat ng mga taong malayo sa Kanya at sumasamba sa ibang Diyos? Ito ang desire ng Panginoon. Ito ang desire ng Diyos na ang lahat ng may hininga ay magpupuri sa Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dila ay magsasabing siya ay Diyos. Kaya nga, we can say that He deserves, the Lord deserves the worship of all 7.3 billion people on this planet. He deserves that. He deserves the worship of all the 16,500 groups on earth. He is passionate for His glory. Gusto niya na kung paano ang dagat ay nababalot ng tubig, na ang buong mundo rin ay mapuno ng mga taong kumikilala at sumasamba sa Kanya. Yan ang desire ng ating Panginoon. Pero hindi pa yan nangyayari. Meron pang 1.3 billion Muslims ang sumasamba sa kanilang kinikilalang tunay na Diyos. 860 million Hindus ang sumasamba sa milyong-milyong Diyos-Diyosan na gawa-gawa lang nila. Meron pang 275 million Buddhists na sumusunod sa patakaran ni Buddha. 161 million tribal people na sumasamba sa mga bundok, sa mga puno, sa mga hayop, at sa kanilang mga ninuno. Yung mga animistic worship. Diba? 121 million unreligious na walang kinikilalang kahit na sinong Diyos maliban sa sarili nila. Yung pong statistic na to, mga kapatid, nakakaiyak. Pati milyong-milyong taong nagsasabing Christian sila. Sumasamba daw sa tunay na Diyos. Pero ang niluluhuran naman ay ang Diyos-Diyosan ng ano? Diyos-Diyosan na kayamanan. Diyos-Diyosan na kahalayan. At Diyos-Diyosan ng kapangyarihan. At more than 6,600 people groups are still considered unreached. That is more than 3 billion people. Mga kapatid, these people, they are just going to hell without even an opportunity. Without an opportunity to hear about the true
message, the true gospel of Jesus Christ. And God deserves the worship of each one of them. The goal of mission is the worship of the God of the nations. So gagawin ng Diyos ang lahat ng iyan. Tutuparin niya ang layunin niya kahit ayaw mong tumulong. Kahit ayaw mong sumunod. Katunayan, di naman niya kailangan ang tulong natin. Pero gusto niya, kasali ka, kaibigan, kapatid. Kasali ako, kasali tayong lahat. Yun ang gusto, yun ang tibok ng puso ng Diyos. Gusto niya na maranasan mo ang saya ng pagsunod sa Kanya. Ang saya ng makita ang maraming tuhod na lumuluhod sa Kanya. Nagpupuri, sumasamba sa Kanya, at nagpuproklamang Siya ang tunay na Diyos. Dito tayo dadalhin, mga kapatid. Dito dapat yung makita natin na ito yung itinitibok ng puso ng Diyos. Amen? At dito tayo papasok, mga kapatid, sa susunod na point natin, which is, God desires to save everyone. Hindi lang po nanabik ang Diyos sa worship ng mga tao, kundi ang puso ng Diyos ay kaligtasan ng lahat, ang isa rin sa Kanyang itinitibok. Ayaw niya na mapahamak ang tao. Ayaw niya na ang tao ay magdusa sa dagat-dagatang apoy eternally. Ayaw niya yung kaibigan mo ay mapahamak. Ayaw niya ng mga magulang mo ay mapahamak. Ayaw niya na ang iyong mga anak ay mapahamak. Ayaw niya na ang iyong mga kaibigan, kamag-anak, na sa malayo man sila o sa malapit sa iyo, ayaw niya na sila ay mapahamak. Ayaw niya, mas iisa man sa kanila ay magdusa sa dagat-dagatang apoy for eternally. Anong sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4? Sa 1 Timothy, ang sabi, this good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved, to come to the knowledge of the truth. Ito ang tibok ng puso ng Diyos. Ang maligtas ang lahat. Pero kung titignan natin ang naging hakbang ni Jonah, taliwas yata. Taliwas yata dito sa nais ng Diyos. Ang tanong, bakit tayo sumunod? Totoo lang, marami sa atin ganyan. Nagmana yata tayo kay Jonah. Bakit ayaw sumunod ni Jonah? Sigurado po, hindi pera ang dahilan. Hindi po lack of training. Hindi po kakulangan sa oras. Hindi yung hirap ng misyon. O yung yung sitwasyon ng lugar. Hindi po. Hindi po hirap ng transportasyon. Hindi. Hindi dahil may pandemya. Hindi po. Hindi ito ang problema. Hindi itong dahilan. Ang problema ito, akala kasi natin, along-lalo na tayo, ako, kayo, tayong lahat ng mga born-again Christian. Ang akala natin, tayo lang ang deserving ng goodness ni Lord. Sila, mga unbelievers, hindi. Akala natin, sila deserving ng punishment ni Lord. Tayo hindi. Hindi tayo deserving ng punishment. Pero sino ba ang rebelde sa Diyos? Di ba si Jonah? Di ba tayo rin? Hindi lang noon. Hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin. So, anong nangyari kay Jonah? Yan tuloy, tinapon sa dagat. Kawawa naman, di ba? Malulunod yan. Mamamatay. Tama lang naman. Makatangarungan ang Diyos. He deserves to die. We deserve going to hell. Napakasama natin eh. Di ba? Sumusuway tayo. Pero, ang tanong, yun bang ginawa ng Diyos?
Yun ba ang sumunod na nangyari sa ating binasa? Ano ang sabi ng verse 17? Ito ang sabi. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Ang dambuhalang isda ay hindi parusa sa malaking kasalanan ni Jonah. Ito ay ebidensya ng dambuhalang biyaya ng Diyos para kay Jonah. Para iligtas siya. Para mabuhay siya. Diba? Si Haring Jeroboam, kung maalala po natin sa Lumang Tipan, masama din naman siya, di ba? He is an evil king. Pero pinalawak pa ng Diyos ang kaharian nila sa panahon niya. Ang Israel rebelde sa Diyos. Pero di tuluyang winasak ng Diyos. Ganon din naman ang gusto niyang ipakita sa Nineveh. Gusto ng Diyos na ipakita sa mga hindi mananampalataya, sa mga Muslim, sa mga Buddhist, sa lahat ng tao. Ang kwento ni Jonah ay hindi tungkol kay Jonah, hindi tungkol sa atin, kundi tungkol sa Diyos at sa kanyang ipapadalang tagapagligtas na kailangan ni Jonah. At hindi lang si Jonah, kundi kailangan nating lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Walang iba kundi ang tanging tagapagligtas na kaloob, regalo ng Diyos sa ating lahat. Sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Bawat kwento sa Biblia ay patungo po sa Kanya. Tungkol sa Kanya. At siya po ang bida. Si Jesus ang bida. Sabi niya sa Matthew chapter 12, verse 40 to 41, kung paanong nasa tiyan ang dambuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Narito ang higit pa kay Jonas. Jesus is greater than Jonah. Amen? Unang-una, dahil siya mismo ay Diyos. Siya ang salita ng Diyos. Siya ang kapahayagan kung sino ang Diyos. Tulad ng pag-utos ng Diyos kay Jonah. Siya rin ang nag-utos sa mga disciples niya na puntahan ang lahat ng lahi para gawing mga tagasunod niya. Yan po ang sinasabi sa Matthew 28, verse 18 to 20. The Great Commission, kung tawagin. Diba? Tinlaki po natin yan nung mga nakaraang Merkules. Siya ang Diyos na may command o mayroong karapatan o kapangyarihan na utusan ang dagat, ang hangin, ang napatigilin ang bagyo sa pamamagitan ng isang salita. Siya rin ang may command sa isda. Siya rin po ang nag-utos noon. Kaya, kaya niyang paramihin. Lalo natin, nung ang Panginoong Hesus ay nagministeryo dito sa mundo, kaya niyang paramihin ng ilang pirasong isda para makakain ng libu-libong tao. Ang tinapay kaya niyang paramihin para makakain ang libu-libong tao. He is the presence of God in our midst. Amen? Jesus is greater than Jonah. Kasi siya ang tunay na tao na sumunod sa Diyos. Sumunod sa kanyang Ama. He is perfect. Perpekto po yung pagsunod niya. Wala pong
wala kang maipipintas. Inutusan siyang bumaba mula sa langit para manirahan kasama ang mga kaaway ng Diyos. Di siya nagsabi ng, teka muna, wag muna ngayon. No, di niya sinabi, hindi siya nag-atubili. Di niya tinakasan ang misyon. Sinabi niya, tinupad niya ito lahat. Yes agad ang pagkakasabi niya. Kahit alam niya, ang sasapitin niya sa kamay ng mga makasalanang pinuntahan niya para iligtas. Di ba hindi siya tinanggap? Pinarusahan siya. Siya ang tunay na propeta ng mga bansa. Hindi lang sa mga Hudyo ang mensaheng dala niya, pati sa mga Hintil. At hindi niya tinakasan ang layunin ng Diyos. Tinupad niya ito hanggang sa kamatayan sa krus. Siya ang tunay, yung innocent blood. Hindi si Jonah. Wala siyang sala. Jesus Christ is the perfect sacrifice. Pero itinuring na may sala, alang-alang para sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Para hindi tayo mapahamak. Jesus is greater than Jonah dahil siya ang tagapagligtas na kailangan ng mga rebelding tulad ni Jonah, tulad ko, tulad mo, tulad natin lahat. Kung paanong si Jonah ay 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng dambuhalang isda, ganon din si Jesus. Sa ilalim ng lupa, sa kanyang kamatayan, pagkalibing hanggang siya'y mabuhay na muli. Hinagis si Jonah sa dagat para maligtas sa panganib at mga nasa barko. Diba? Kasi nga, nung hinahagis siya para mailigtas yung mga nasa barko. Hinagis si Jesus sa dilubyo ng galit ng Diyos para mailigtas tayo sa tiyak na panganib. Tiyak na kapahamakan. Dahil sa kanyang sakripisyo on our behalf, napawi ang galit ng Diyos sa mga rebelding tulad ko, tulad mo, tulad nating lahat. That is God's amazing grace. Nasabi natin, oh, what a Savior we have. Tunay nga na ang tagapagligtas natin ay kapuri-puri, kaluwal-luwalhati ang kanyang ginawa. At yung tibok ng puso niya ay tunay nga para sa ikaliligtas ng lahat. Sumusuway tayo sa utos ng Diyos sa misyon. Di ba? Dahil di natin lubos na pinaniniwalaan ang masaganang biyaya ng Diyos sa atin. Di ba? Hindi natin alam, grabe din naman yung kasalanan natin sa Kanya. Kung alam mong rebelde ka sa Diyos, pero pinatawad ka dahil kay Jesus, at ngayon nailapit ka na sa Diyos, maawa rin po tayo sa mga taong hanggang ngayon ay malayo sa Diyos at tungo sa kapahamakan. Gagampanan mo ang tungkuling bigay sa iyo ng Diyos bilang propeta o misyonaryo sa mga lahing kailangang makarinig ng mabuting balita. Yan ang tibok ng puso ng Diyos. So tayo po ay tumindig, mga kapatid, at humayo and make disciples of all nations. Go! Welcome! Pray and give. Paghandaan mo yung misyon. Magsanay ka. Darating ang araw, ang iba sa inyo na nakikinig ay tatawagin ng Diyos na umalis at pumunta sa ibang lahi tulad ng mga nauna sa atin. Alam po ninyo, noong ako po ay tinawag ng Panginoon na magmisyon,
ay dinala ko ng Panginoon. That was 1996 nung kami po ng aking buong pamilya ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya sa larangan ng misyon sa bansang Thailand. Na kung saan ay wala kaming kilala, hindi namin alam kung ano ang kahinatnan namin doon. Ang sinunod namin ay yung pinag-uutos ng Diyos sa amin. Kaya yung pagtugon namin na yun, ang Diyos ang tunay nga na nakita namin, ang kanyang mga kamay ay nakita namin kumilos sa aming buhay at ganun din sa mga taong naabot ng ministeryong pinagkatiwala ng Diyos sa amin doon sa Thailand. So, yung mission po mga kapatid, kung wala akong tutugon sa kanyang panawagan, sino ang asahan natin? Lahat po tayo ay pwedeng tawagin ng Diyos. At lahat din po tayo, mga kapatid, kung di ka makakapunta, kung di ka tinatawag na humayo at mismong ikaw ay pumunta sa misyon, ang magagawa mo ay manalangin. Lahat tayo pwedeng manalangin para sa misyon. Pwede tayong mag-pray for the lost and the unreached people. Lahat tayo dapat maging faithful sa pagbibigay sa mission offering. Dahil ang isang missions, sa isang mission work, kakailanganin din naman ang budget para dito. So we can be part of those giving in our missions. Hindi ka naman kailangan, totoo lang, hindi ka kailangan ng Diyos, kaibigan, kapatid. Pero pinili ka niya para makibahagi sa kanyang global purpose. At ang pangako niya, hindi ka niya iwanan. Hindi ka niya pabayaan. Sabi ng Panginoon, I am with you always until the end of the age. Ang presensya niya ay lagi mong kasama. Kung susunod ka, hindi mo siya tatakasan. Tiyak, nasasamahan ka niya. Tiyak, na mararanasan mo ang saya ng kapiling siya. Yung tumutupad sa layunin niya na naka-align sa kalooban niya. Kung ayaw mo at tatakbo ka pa rin palayo sa kalooban niya, tandaan po natin ito. Meron kang Diyos na hindi ka niya tatantanan. Hanggang maranasan mo ang inam at saya ng malapit na relasyon sa Kanya. So, napakasarap ang mamuhay na naririnig at nakakasunod tayo kung ano ang nasa puso ng Panginoon. Alalahanin natin that God desires our worship and He desires to save all men. So, tumigil na po tayo sa pagbubulag-bulagan. Tumigil na po tayo, minto na po tayo sa ating pagtakbo. Mapapagod lang po tayo. Dahil nais ng Diyos ay iligtas ang lahat ng tao upang magbigay ng kalawalatian at pagpupuri sa Kanya. Purihin po ang Panginoon at nawa po, nahamon po tayo dito po sa maikling mensaheng ito para po sa ating pagpupuri at yung pong misyon na ipinagawa sa atin ng Panginoon ay makita natin na ang nais niya ay maligtas ang lahat ng tao. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at salamat po dahil nandyan pa rin po kayo. At ngayon po, isamahan po rin naman po ninyo ako upang tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa magitan po ng panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na binigay mo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po na makita mo sa amin, Panginoon, ang tunay na pananambahan, tunay na pagsambat, pagpupuri. Kaya mo nga po, Panginoon, na kagaya ng mga tripulante, Panginoon, na kung saan ibinigay nila ang lubos na pagsamba, lubos na pagpuri, dahil nakilala ka nila, nakita nila kung sino ka, at kung ano ang magagawa mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Kaya nga sa amin din po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil nakilala ka namin. Kaya mo nga po, Panginoon, na patuloy po na maalala namin ang tunay na pagsamba sa iyo ay narapat na ibigay namin, Panginoon. Dahil ito ang itinitibok ng iyong puso, Panginoon. Ang lahat ay sasamba sa iyo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, ang desire ng puso mo ay maligtas ang lahat. Panginoon, maaaring may mga kamag-anak kami, may mga mahal kami sa buhay. Maaaring ito ay magulang namin, anak, pinsan o mga kamag-anak, Panginoon, maaaring malayo ng kamag-anak o malapit at sila hindi pa nakakilala sa iyo. Ang desire, Panginoon, ng puso mo, sila ay tunay na manumbalik sa iyo. Tanggapin ka nila bilang Diyos at sarili kapagligtas ng kanilang buhay. Kaya nga po, Panginoon, inadalangin po namin ang bawat isa. Ang iyong kahabagan, Panginoon, ipagkaloob mo. At gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang maibahagi namin sa kanila ang mensahe ng kaligtasan upang sila hindi mapahamak, Panginoon. Salamat po sa iyong pangako, salamat sa iyong pag-ibig. At ganun din po, Panginoon, na sa gabing ito, patuloy nga po, na sa aming buhay, ikaw lamang isang maluwalhati. Kaya mo, Panginoon, na dahil sa iyong masaganang pag-ibig, dahil ang puso mo, Panginoon, ay tunay nga na ayaw mo ng lahat ay mapahamak, Panginoon. Dahil ang nais mo ay tunay na ikaw ay maitaas sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at hayaan mo po na sa amin pong pang-araw-araw na buhay, patuloy po na maalala namin na ikaw lamang ang Diyos na itataas ng aming mga buhay at aming mga puso. At hindi lang po sa araw na nakatakda para kami ay magpuri, kami nagbibigay ng tunay na kaluwalhatian sa iyo, kundi sa bawat minuto ng buhay namin ay magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, kapurihan sa iyo, Panginoon. Na ang aming buhay ay buhay na may pagpupuri sa iyo. Salamat po, Panginoon, at binabalik po namin ang lahat ng kaluwalhatian sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at muli, mga kapatid, ako po ay umaanyaya sa inyo na patuloy po nating suportahan ang ating pong online services at ganun po yung daily preaching of the Word dito po sa MMIM page. Kaya tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti at mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat.